Una guys ay pumunta tayo sa Chrome. I-type natin ang www.nbiclearance.gov.ph at i-click naman natin ang Online NBI Clearance Application and Renewal. At ito ang lalabas sa screen. Yung nasa NBI na. Sunod, pindutin natin ang Renew Your NBI Clearance. At ito naman ang susunod na lalabas, yung Data Privacy Content. At syempre, pindutin natin ang Agree. Ang susunod na lalabas yung Advisory at pindutin ang Close. At ito naman ang susunod na makikita. At pindutin natin ang NBI Clearance Online Renewal. At sunod na makikita ay yung magpipill up na tayo. Makikita yung unang box, ilalagay mo yung old NBI ID number o yung luma. At sa baba yung mobile number. At sumunod yung first name, middle name, and last name. Gayun din ang birth date. Then verify. Then ang susunod na makikita ang verification option. Ang pagpipilian dito ay ang mother information, mobile number used during registration o kaya yung email address used during registration. Siyempre pinili ko yung mother's information. Sa mother information, ito ang nakalagay, mother full name at ang mother birthplace. So madali naman yung dalawang katanungan at sunod naman ay pindutin ang verify. At pagkatapos ng mag-loading, lalabas na yung family background. Then click mo yung box na puti na nakalagay na I confirm and certify that the details are correct. Then i-click ang continue. Dito makikita ang delivery method o yung option niya. Pwede yung sa pickup or yung door-to-door delivery. Pinili ko guys yung door-to-door delivery kasi ayoko na maabala pa at mapagod. Gawa ng busy sa trabaho at sa vlogging. Susunod na makikita ang disclaimer notice na nakalagay na after choosing delivery option, you will be redirected the delivery service page owned by a third-party service provider by availing of the delivery service owned by a third-party service provided you. Authorize the NBI to release your NBI clearance to third-party quarters in order to carry out necessary. Sa madaling salita guys ay binibigyan natin ng pahintulot ang NBI na i-release ang ating NBI clearance at iabot sa third party na magdadala sa atin. Then syempre ay agree. At muli ay makikita ang delivery method, then loading. At ito na ang pagkahaba-habang term and condition and data privacy. Pagkatapos mong basahin guys ay click ang agree. Ito nga susunod na makikita. Then proceed at ito naman ang next. Delivery number at mag-fill up. Makikita rito guys ang receiver first name, receiver last name, receiver mobile number, receiver mobile number 2 optional, receiver building, receiver email optional, province, city municipality, barangay, zip code, full address details, street name, then process. Pagkatapos nun guys ay lalabas na yung amount na babayaran mo. So yung babayaran ko ay 360 pesos. Then mamimili ka guys kung anong payment method ang gusto mo. Pinili ko ang 7-Eleven. Then pag-check ko sa 7-Eleven, proceed, lumabas na amount na babayaran ko ay 372 pesos. Kasi may charge si 7-Eleven ng 12 pesos. At susunod na makikita yung barcode nito. Ito yung ipapakita mo sa 7-Eleven staff o cashier. At iyan mismo ang i-scan nila. Take note guys, i-screenshot nyo para hindi siya mawala at maipapakita mo siya
sa cashier. Maraming salamat po sa panunod. God bless.